Agad ako. Ako lang mag-isa dito, guys. Muli, tayo nagbabalik sa ating 4th episode ng Malaysian Diaries. Hey guys, nandito na tayo sa labas ng hotel natin. Ayun, nakabili na tayo nitong malong nila. So malong kasi tawag natin dito. And magiging outfit natin siya mamaya doon sa Merdeka. Ay same na lakaran. Papunta dun sa kinainan natin kahapon, diretsuhin lang natin yun. Ayan. And Merdeka Square na siya. Bago tayo makarating sa ating main destination, madadaanan muna natin ang River of Life. Isa itong waterfront revitalization project sa ilalim ng Malaysia's Economic Transformation Program, kung saan nagtatagpo ang Klang at Gombak River. At isa rin ito ngayon sa mga pinakasikat na landmark dito sa Kuala Lumpur. Like natural, natural river. Ayan. Ang dami din nagpapapicture dito, guys. At habang naglalakad tayo, hindi natin namamalayan na nandito na tayo sa Bangonan Sultan Abdul Samad. Itinayo ito noong 1897 at isa ito sa pinakamahalagang historical landmark ng Malaysia. Dito rin unang iwinagayway ang kanilang pambansang bandila bilang simbolo ng kanilang kasarinlan. Libre lang ang pagpasok sa building na ito, pero may mga ilang galleries sa loob ang may entrance fee. Gift shop after mo bumili ng ticket. So, ito yung gift shops nila. And then, meron ka pang lesser na 10 ringgit. Here's muna tayo. Hindi ko sure kung ito ba yung upstairs. And then, dito muna tayo sa Heritage Room. Ayan, guys. Like, famous din sila dito kasi sa kanilang coffee. Guys, tara na sa ibang gallery. Kasi ano lang naman siya, information. Ayan. Alam niyo guys, kanina pa ako nagtatanong yung way upstairs. Kasi naisip ko parang mas konti ang tao dito. Wow. Charot, marami pala. Ang ganda. Hindi ko talaga in-expect na ganito kaganda ang museum na ito. Akala ko magpapapicture lang ako. Pero mas na-appreciate ko siya dahil habang iniikot ko yung lugar, mas nakikilala ko yung history at kultura ng Malaysia. Ako lang mag-isa dito guys. So walang mga tao. Nagpapa-aircon tayo. Ganyan tayo. Napagpagod. Aside sa ganda ng exterior ng building, sobrang recommended ko rin na pasukin yung mga galleries nila. May entrance fee man, sulit naman kasi makikita mo yung iba't ibang ethnic groups at culture ng Malaysia. Okay guys, dito tayo mag-lunch. Tayo ngayon sa Central Mall. Food natin, roasted chicken rice siya. So, After exploration ng museum, bumalik tayo dito sa Pasar Sini para mag-lunch. After ng ilang oras nakakalakad at kakahanap ng mga magagandang angles para sa photos and videos, deserve naman natin sigurong kumain. Bago umalis, dumaan muna ako dito sa stationery shop kung saan ako nag-stamp para sa travel journal ko. Ang saya lang isipin na ang bawat bansa may mga maliliit kang souvenir na iuwi bukod sa pictures. Hindi ko napapalagpasin ang araw na to para hindi bisitahin ang isa sa mga sikat na halanpetaling o Chinatown dito sa Kuala Lumpur. To be honest, hindi ako masyadong nagtagal dito kasi sobrang dami ng tao. Pero marami kang makikitang mga, souvenirs, bags, at mga class A na mga items. Ayan. pero guys, ang hinahanap natin ay pagkain. Kasi ako'y gutom. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Naghahanap ako ng food kasi gutom ako. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumunta ako, naglakad-lakad ako at naghanap ng makakainan. So nandito na tayo sa isang restaurant na walang tao. Tama ba ang kanilang rating sa Google? So 2.9.
yung ano. Pero okay lang yan kasi gutom na tayo. Wala na tayo makakain. Diba? Place. Ayan na yung mga food, guys. Ito yung dumplings and ito yung sausage. Thank you. What sauce is this? Dumplings. Kain. Where I'm going isn't far, but in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, 'cause there I really miss the shade of blue. Just Matapos na natin kumain, masarap yung food actually. Or baka gutom lang ako. But yung sausage, nakadalaw ako. Nag-order ulit ako. Mas masarap siya. It reminds me of Taiwan. Then, yung dumplings, medyo dry. Then, bakit nandito na tayo sa MRT, guys? Okay. This one pala yun. So, And at the end of the day, pumunta tayo dito sa isang hidden gem ng Chinatown, ang Kwai Chai Hong. Isa itong restored heritage lane na puno ng mga murals inspired by 1960s Kuala Lumpur. Tahimik lang yung lugar compared sa Chinatown, kaya parang ang sarap maglakad at magkape at namnamin ang old charm ng city bago matapos ang araw. ayan, cute ba? have time for the good life. Working on myself. Yeah. Before I have also a small business for perfume. Yeah, in the Philippines. But I ended up, yeah, from Filipino. One for one, how much? 188. Nice, certified siya, guys. Okay. Babalik na ba tayo sa business natin? This is Lynn. This one as well. Yeah, for my car. Ayan, guys. Video. Yeah. Or you can do it and then I take video of Okay. and Anything? yeah, Oh my god, I'm nervous. it's okay. Just pour it inside. Yeah. And this peach oolong. Yeah. Knows what the future holds in store, but darling, just dive in. Yeah. I know how to Sa busy ko mag-picture-picture, hindi ko na vlog. Ayan, ito yung yung ano. Babalik ulit tayo, guys, kasi hindi ko siya na vlog. So, ayan. Pwede ka mag-picture dito. May ganun kasi, kung pag na-enjoy ko na, nakakalimutan ko ng buksan ng aking DJI. Marami ding mga ano dito, guys, kainan. Pero feeling ko mas lively to kapag ka morning. Yun naman yung pinagkaiba dito. Oh, Mimi! Oo naman siya. Bakit siya tinatali? Dapat hindi siya tinatali. Tada! Medyo scary lang kasi dadaan ka sa ganitong lugar. Ayun, guys. So, ito ang Petaling Street. Actually, may pangalan to. Hua He Kong. I-ano ko na lang dyan sa dito sa part na to para mas legit. Ito yung The Louvre. Ayan, guys, merong hotel dyan. Actually, kinukonsider ko yan. Malapit lang pala siya dito. So, pwede kayo mag-check-in. So, sa mga malalapit sa area na to. Despite of what happened yesterday, sobrang sulit, sobrang daming learnings kong natutunan today. So I hope that you learn a lot as well in our video, and don't forget to like and subscribe.